Negosyong Tipas Hopya mga kanegosyo. Pamilyar naman tayo sa negosyong to. Gamit ang Focus in One at inaplayan to ng distribution business model. Ngayon, sino ang mas kumikita? Yung may-ari ng sari-sari store or yung may-ari ng Tipas Hopya na nagbabagsak sa lahat ng sari-sari store? Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na malamang, ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Nung nagnegosyo ko ng sari-sari store way back 2015, naitayo ko pala yung sari-sari store ko malapit sa TIP Cubao mga kanegosyo, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako dyan mga kanegosyo ng marketing management. At nagkataon dyan ko rin na itayo yung sari-sari store ko malapit. At ang community ng pinaglilingkuran ko is college student. Nung nagninegosyo na ako ng sari-sari store mga kanegosyo, may nagbabagsak sa akin ng Tipas Hopya. Isa lang sa distributor sa Cubao area. Nasa Cubao, Quezon City ako mga kanegosyo. Nalala ko, pinapa-consignment pa yan nung distributor. Depende lang, ang babayaran ko lang diyan, depende lang kung ilan yung nabenta. Halimbawa, nasa 30 plus or ano yan, peraso. Halimbawa, nabenta lang diyan is 20 peraso. Ang babayaran ko lang doon sa distributor, yung nabenta lang, yung 20 peraso lang din. At hindi ko pa yan babayaran automatic na pagbagsak sa akin ng hopya. Automatic bigay agad ako ng bayad. Naka-consignment pa yan, siguro weeks din, 1 week ata or 2, basta may ano pa yan, meron pa yung palugit bago ako magbayad. At ayun nga, ang babayaran ko lang dyan yung nabenta ko lang, hindi ko babayaran yung buong box na hindi naman nabenta. Ngayon mga kanegosyo, sino mas kumikita? Yung may-ari ng sari-sari store o yung may-ari ng Tipas Hopya na nagbabagsak sa lahat ng sari-sari store sa isang lugar? Siyempre, mas ang kumikita mga kanegosyo, yung may-ari ng Tipas Hopya mga kanegosyo. Bakit kamo? Una, nakapokus lang to sa Hopya. Focus in One. Kahit ano pa yan, kahit may hopyang ubi ba yan, hopyang langka, hopyang munggo, plain hopya, focus pa rin yan sa isa mga kanegosyo kasi hopya pa rin yan. Katulad lang yan ng focus in one ng pandesal. Pandesal malunggay, pandesal cheese, pandesal hot pandesal, plain pandesal, lahat pandesal, focus in one pa rin yun mga kanegosyo. Ngayon mga kanegosyo, ang Tipas Hopya, inaplayan nila yung negosyo yung may-ari ng Tipas Hopya, inaplayan niya to ng distribution business model. Ngayon siya na nagbabagsak ng hopya sa sari-sari store, sa lahat ng sari-sari store sa isang lugar. Distribution business model, dun lalo kumikita yung may-ari ng Tipas Hopya. Ang ginawa lang ng may-ari ng Tipas Hopya, kumuha lang siya ng may mag-wholesale sa isang lugar, halimbawa sa Cubao area. Sa Cubao area, isa lang yung kukuha sa akin. Ito, ikaw lang yung distributor nito sa lugar na to. Sa Cavite, ikaw lang yung distributor ng Tipas Hopya dito sa Cavite. Sa'yo ako ibabagsak, ibibigay ko sa gentong presyo, pero ikaw naman magdi-distribute sa lahat ng sari-sari store dyan. Ang pinakatrabaho na lang ng may-ari ng Tipas Hopya is marketing at branding. Yun naman talaga yung pinakahuling trabaho ng may-ari ng mga negosyo, mga kanegosyo. Babagsak pa rin sa marketing at branding ng isang business. Kaya doon lalo kumikita yung may-ari ng Tipas Hopya nung inaplayan niya to ng distribution business model. Pansin nyo mga kanegosyo,
focus in one mula simula. Hopya pa rin yung tinda. Mula simula, nung in-apply niya to ng distribution business model, hopya pa rin yung tinda niya. Pero hindi na siya kumikita sa pagtitinda ng hopya per se. Wholesaler na yung kitaan niya nung in-apply niya to ng distribution business model. Siyempre, hindi madali yun. Tatrabahuin mo pa rin yan. Pero doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Pag in-applyan mo yung negosyo mo ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing. At hindi mo ma-applyan ng scale up yung negosyo mo kung hindi ikaw yung may-ari ng produkto. Tulad na lang sa akin, hindi ako may-ari ng mga produkto sa sari-sari store. Si Tipas Hopya, siya yung gumagawa, siya yung may-ari ng brand, siya yung nagki-create ng Hopya mismo, siya yung may-ari ng buong Tipas Hopya at binrandingan niya ng Tipas Hopya. In-applyan niya ng sistema at distribution business model. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan. Pangatlo, hanapin yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, sabi mo Hopya sa comment, heart ka na rin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.